Good evening, Sister Charmy, Brother Jason, ngayong gabi. Kag sa hindi na akong dili makita, no? Kay medyo basta gani amo ni oras slow connection aton nga internet. Kabay pa nga hindi lang ni mautot. Kag God bless gid sa aton nga diri. Diwat kita nga magtingob, no, sa aton nga evening devotion. Salamat kay Sister Lisa. Bisan paano wala na bakantihan ang aton schedule. Kag nagbayduhaday kami anay. Salamat napadayon niya ang mag-share sa topic about stewardship. Salamat sa Ginoo. Welcome gid dire sa aton nga FB page, Assemblies of the Lord Jesus Christ Iloilo. Salamat sa Ginoo. Bisan ano kasako, hindi mahimo nga wala kita sang tinion para sa Ginoo. Praise the Lord. Kag sini nga gabi makauturan samtang kita padayon sa sini nga hilikoton. Good evening kay Brother Melfred, kay Brother Dwin, kag kay Brother Jameson do ari guro sa diri. God bless gid sa inyo. Kag pangayo kita anay sang giya sa aton Ginoo ni gabi as we go on sa aton nga devotion makauturan. Ginoo, salamat Lord ni gabi. Thank you Lord God for another privilege. Ngaliwat kami makapartik sa imong mga pulong. Of di kami amay, doawa ang ari diri Lord nga mga kauturan. Kag ikaw Dios mag-unwind sa imong kubos nga lagad sa pagpanguna sa pagtipik-tipik sa imong mga pulong. Even our brethren in abroad, Lord, thank you God for being with them also. Thank you God for giving us courage, O Lord, and enthusiasm to continue sa paghatag sing dako nga importansya sa imong mga pulong Lord nga amon gid ini huptan sa amon tagipuson kag sa amon nga hunahuna nga sa Ginoo Lord. Ang imong mga pulong Lord more precious than gold, O Lord. Kung ano man nga mga malahalon nga mga butang sa nga kalibutan Lord, hindi ini makatupong sa kamalahalon Lord sa imong mga pulong Ginoo bangod amo ini ang amon kabuhi suno pa sa imong gindeklarar nga ang imong mga pulong nga imong nga ginapamulong amo ini ang kabuhi kag espiritu, and we claim it, O Lord God. Bangod amo ini ang kalanon man sang amon kalag kag being our desire, O Lord God, to be with you, Lord God, in the rapture. Amo ini Ginoo ang imong mga pulong nga hindi pwede nga hindi namon paghahuptan sa amon tagipusoon. Salamat Lord sa gabi, O God, sa imong pagpanguna sa amon Ginoo. Duawa, O Dios, ang may mga ginabatyag kag tanduga, O Dios, kag ayuha Ginoo. I-restore, O Lord, sa normal nga kondisyon ang ara Lord sa mga balatian ning gabi, ang ara sa kasubo. Ikaw Lord maga-comfort, ikaw Ginoo maga-strengthen sa mga ara sa kaluyon Lord.
Salamat Ginoo ni gabi. Nakaupod ka namon Ginoo. In Jesus name, thank you Lord. Amen and amen. Praise the Lord. Praise God. Good evening kay Brother Jubert, Brother Harold. Good evening sa inyo tanan dira sa Dulang Lucas, sa inyo tanan dira Sister Helen, Brother Harold and Tuto Hindel. God bless kayo sa inyo. Kaga salamat medyo away na ulan sa gabi. Abi ko kung magsigisigigit kay kung baskog ang ulan. Hindi gid kita makahimo sa pag live mga kautoran kay laban gid ang inyong batian ang huganas na lang sang ulan. But praying hindi lang hindi lang magbalik tani ang baskog nga ulan kung mag-ulan gid man ni karon, pero ang Ginoo magaduaw gid sa mga kautoran no, sa mga outreach naton. Ang Dios gid magaduaw kay baskog to kuno siling ni Mr. Georgie ang ulan dito sa Pututan. Praying okay lang dito. Good evening kay Sister Jima to. Daw mo man ni ang bali tiya bala ni Sister Lisa nadula iya nga gin-comment si Jima sa Aklan kay nag-pray kami na one time sa iya. Basta nakahimo kami ni sa pag-pray through video call. Kaway naman dyan, nadula. Kabay pa no, ang Ginoo magaduaw sa tanan no. Good evening gid. Sa imo Jima Remitio. Kumusta ka mo dira Esther sa Aklan, and we are praying that the Lord will continue to visit you and your family. Yes, I remember pinsan gali ni Sister Lisa. Salamat. Thank you for joining Sister Jima. Praying that someday we can have a fellowship. We have our contacts in Aklan, some of our contacts, some of the believers that I met here in Facebook are there in Aklan and also in Antique. Nag-schedule tani kami to one time, galing message siya nga wala siya bakasyon, security guard na siya mo. Security guard dira sa may Boracay, and praying for that man. Sabi niya he is the brother-in-law of our pastor in Mindoro. Kag isa pa pertikalayo no sa Aklan. Salamat sa Ginoo, we are covered by His love, we are covered by His mercy. Kung hindi sa kanyang awa mga kapatid, wala na sana tayo ngayon. But because His mercy, sabi pa ng Ecclesiastes, Lamentations chapter 3 verse 22, because of His mercy, because of His love, we are not consumed. Sabi pa, we are not consumed because of His mercy, because His compassion fail not. Ang kanyang awa, ang kanyang pag-ibig, mga kapatid, fail not.
wala nagakapaslaw, wala nagaka-feel. Ang kanyang awa ay, sabi pa, His mercy, His love endures forever. Praise the Lord. At gusto ko lang basahin dito, mga kapatid. Dito sa Colossians chapter 1, from verse 10 to verse 12, mga kapatid, ating basahin dito. Colossians chapter 1, verses 10 to 12. Sabi pa, that ye might walk worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God, strengthened with all might, according to His glorious power, unto all patience and long-suffering with joyfulness. Sa verse 12, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. Sabi pa sa Tagalog version, mga kapatid, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kalaman ng Diyos, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak, na nagpapasalamat sa Ama na nagpaging dapat sa atin upang makabahagi sa mana ng mga banal sa kaliwanagan. At sa gabing ito, mga kapatid, I want to share this topic about enjoy your service. Enjoy your service. Kung sa hiligay nun, dapat mangin malingawon ka sa imong nga serbisyo. Enjoy your service, masiyahan sa iyong serbisyo. O dapat masiyahan ang bawat mananampalataya sa ating serbisyo sa Panginoon, sa ating paglilingkod sa Kanya. Enjoy your service. Sa ating nabasa kanina, mga kapatid, sabi pa ni Apostle Paul sa mga mananampalataya sa Colosas, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon. Praise the Lord. Good evening kay Sister Lisa. Praise the Lord. Praise God. Dapat kita magalakat kita nga takos dira sa aton nga Ginoo, magsilakad na nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kalaman ng Diyos. Ito ang sabi ni Apostol Paul, mga kapatid, na tayo ay magsilakad ng nararapat sa Panginoon, worthy of the Lord, unto all pleasing, being fruitful in every good work, and increasing in the knowledge of God. Ito ang dapat mangyari sa bawat mananampalataya, na magsilago tayo. Magsilago tayo sa kaalaman ng mga salita ng ating Diyos, mga kapatid. That's why itong ating ginagawa bawat gabi, except Saturday, mga kapatid, ito po ay isa sa mga pamaraan kung ating titingnan, mga kapatid. Ito po ay magiging
stepping stones, mga kapatid, upang lumago ang bawat mananampalataya, especially those who are newly converted, yung mga bago pa lang sa Panginoon. Those who are big in faith, mga kapatid, hindi pwedeng manatili na lang tayong bib in faith. Hindi pwedeng manatili na lang ang isang tao na gano'n na lang. Hindi na lumalago. Mga kapatid, kailangan po na tayo ay lumago, mga kapatid, sa ating spiritual na buhay, mga kapatid. Dahil po, mga kapatid, ang mga anak ng Diyos ay nabubuhay sa spiritual sa pamamagitan ng mga salita ng ating Panginoon. Sabi pa ng Panginoon sa John 6 verse 63, sabi niya, mga kapatid, it is the spirit that quickeneth. Sabi niya, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are life and they are spirit. Ito ang mga salita ng Panginoon. At sabi pa, strengthened with all might according to His glorious power unto all patience and long-suffering with joyfulness, na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng Kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak, mga kapatid. Praise the Lord. So, iba talaga kung tayo ay nanatiling active sa paglilingkod sa Panginoon. Actually, mga kapatid, ito po ay palaging ina-advise po dito sa banal na kasulatan na ang bawat mananampalataya ay kailangan mayroon tayong magdinasigay kita pag-encourage sa bawat mananampalataya. Vice versa, mga kapatid. Sabi pa ni Apostle Paul, sabi niya, having these promises, my beloved brethren, sabi niya, mga kapatid, encourage one another. Sabi niya, mga kapatid. Good evening kay Sister Georgie, Sister Emily, God bless her. Sa kay Brother Alfred, may gabi sa inyo. Praise the Lord. So, sa 1 Thessalonians, kung inyong naalaala, ito po about the coming rapture, mga kapatid. Itong sa 1 Thessalonians chapter 4 from verse 16, kung ating babasahin, mga kapatid, basahin muna natin before tayo magpatuloy dito sa ating topic, mga kapatid. Sabi pa, for the Lord Himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Ito ang sabi dito, so shall we ever be with the Lord, sabi pa ni Apostle Paul. Sa araw ng kanyang sa kanyang pagdating, mga kapatid, mayroong dalawang stages ang about the second coming of our Lord Jesus Christ. Ang una ay rapture, mga kapatid, at ang rapture ito po ay
para po sa iglesia. Ang iglesia po ay ang mga tao baptized in the name of the Lord Jesus Christ. We are the church. We are belong to the body of Christ because the church is the body of Christ. At ito po ang kukunin sa araw ng rapture, mga kapatid. Sabi pa, then we which are alive and remain. Limbawa, buhay pa tayo, hindi pa namatay ang ating mortal na katawan. Ito ang ibig sabihin dito sa sinasabi ni Apostle Paul, then we which are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Praise the Lord. Sabi pa, mga kapatid, sabi pa dito sa Tagalog version, kung magkagayon, tayong nangabubuhay na nangatitira, sabi dito. We which are alive and remain shall be caught up, sabi dito, ay aagawing kasama nila sa mga alapaap. Shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. Praise the Lord. Aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa hangin, sa himpapawid. At sa ganito'y sa Panginoon tayo magpakailanman. And so shall we ever be with the Lord. Dito sa verse 18, wherefore, comfort one another with these words. Kaya't mangangaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Comfort one another with these words. So ito po ang ginagawa natin. Yung pag-comfort, constant po ito, mga kapatid. Kung love mo ang Panginoon, love mo ang kanyang mga salita. Because God and His Word are one. If you love the Lord, you love also His Word. Because you love the Lord, you love to obey His Word. Sabi ni Jesus Christ, if you love me, keep my commandments. Praise the Lord. Ating ipatuloy natin mga kapatid dito sa ating nabasa kanina. Ating itutuloy mga kapatid dito sa verse 11. Strengthen with all might according to His glorious power unto all patience and long-suffering with joyfulness. Sa 12, giving thanks unto the Father which hath made us made to be partakers of the inheritance of the saints in light. Praise the Lord. Sabi pa mga kapatid, what task has God assigned you? Ano ba yung task na ibinigay ng Diyos sa iyo? Bawat mananampalataya, mayroon tayong tungkulin, mga kapatid. Please, don't forget that we have our role. I remember the topic of Pastor Mike, mga kapatid. Bawat mananampalataya, bawat mga follower of Christ, mayroon tayong role. Ano bang role natin? Ano bang role mo? Masasabi natin, parang iba't ibang role. Kasi iba't ibang mga masasabi natin na mga responsibilidad na ating makikita. Gaya ng mga mayroong natanggap na mga gifts, di ba? Mayroong 9 gifts. Mayroong 9 gifts, mga kapatid. Mayroong 9 gifts of the Spirit. And then, kung tungkol sa mga masasabi natin na yung calling, iba naman sa calling. Ang calling sa Ephesians chapter 4 verse 11, di ba? He gave some apostles, some prophets, teachers, evangelists,
pastors. Yun po ang sa fivefold ministry. Pero, mga kapatid, bawat mananampalataya, mayroon tayong mga tungkulin. Bilang mga part sa body ni Christ, hindi ba yung isang halimbawa, ang ating katawan ay may iba't ibang mga part, hindi ba? Merong paa, meron kang tainga, meron kang kamay, meron kang ilong, meron kang mata, hindi ba? O iba't iba ang function ng mga bahagi ng ating katawan, mayroong iba't ibang function, iba't ibang tungkulin. Walang nakakonek sa ating body na masasabi natin na walang ginagampanan na tungkulin. Mayroon, hindi ba? Ang ating kamay, ito ang ginagamit natin kung mayroon tayong aabutin na gusto nating hawakan, kung mayroon kang ginagawa, di ba? Kung gusto mong lumakad, meron kang lalakarin. So, yun ang function naman ng ating paa. Yun po ang nagpa-function. Mga kapatid, even sa ating sa ating skin, mayroong function ito, hindi ba? Bawat part ng ating katawan mayroong purpose. Ngayon, isa kang mananampalataya. What is your function? Ganito mga kapatid. Sabi pa, what task has God assigned you? Is it to strengthen? It is to strengthen a marriage, serve a church, teach in a classroom, comfort in a sick room. Do you grumble or complain about the challenge you're facing? Do you neglect or ignore it? Do you resent or resist it? Minsan kung meron tayong halimbawa lang, mayroong gustong bigyan ka ng part sa service. Sister, brother, pwede bang lead ka sa ating praising testimony or sa ating praise and worship? Minsan mga kapatid, ang nasa karamihan sa mga baguhan, sana hindi na tayo baguhan sa Panginoon. Lahat tayo dapat matured na. Sana. Minsan, dito tayo nag-rely sa ating iniisip na negative. Kailangan hindi negative ang mangibabaw sa ating isipan. Ang ibig ko sabihin, yung spiritual mind natin, mayroong confidence when it comes sa tungkulin. Dahil po, kung sa Panginoon, walang imposible. Kahit sino pwedeng gamitin ng Panginoon. Dahil ang Diyos ay hindi siya nangangailangan ng ability. Sasabihin mo, hindi ko kaya kasi nahiya ako, hindi ko kaya, parang nabubulol ako magsalita, parang hindi ko kaya. Yun ang mga negative na mga iniisip natin sometimes. Negative thoughts, hindi positive. So,
Hindi pwedeng mayroon tayong ganon mga kapatid. Dahil po, sa Panginoon, ang Panginoon hindi sa nasabi ko na hindi siya naghanap ng ability, kundi ang kanyang hinahanap ay ang ating availability. Our availability, not our ability. Mga kapatid, tandaan natin, ang hinahanap ng Panginoon sa atin ay ang ating availability, hindi ang ating ability. Maraming mga magaling magsasalita, kaya nilang sabihin natin sa ating isipan, kaya nila magsalita sa harapan ng maraming tao. Dahil masasabi natin na isa siyang professional at doon siya nakagraduate sa isang prestigious university. Pero mga kapatid, what's the use of that achievement if he had or she had no time? If she had no time or if he had no time to assume the responsibility being a believer and called by God to share his words. If he had no time, he had no positive na pag-iisip tungkol sa kanyang pananampalataya. Alam niyo mga kapatid, kung isa kang sabihin natin, isa kang honor student or isa kang professional, mga kapatid, it's good if you are a professional, if you are already graduated sa iyong kinuha ng ilang taon na pinag-aralan mo, na mga ilang kurso ang iyong natapos. Mga kapatid, sabi ni Apostle Paul, lahat ng mga na-achieve niya sa sanlibutan, sabi niya, useless lang po yun, sabi niya. Hindi na niya binilang yon. Sabi niya, parang walang kabuluhan, sabi niya. Walang kabuluhan. At parang foolishness lang sa harapan ng Panginoon kung kanyang ipinagyabang ang kanyang achievement sa sanlibutan. Dahil po, sabi niya, for to me to live is Christ and to die is gain. Mga kapatid, ang kanyang mindset nung na-convert si Apostle Paul, naiba na. Nabago na ang mindset niya. Ang mindset niya nung nandoon siya sa paglilingkod na sa ating Panginoon. Sana ganon tayong lahat, mga kapatid. Praise the Lord. We have the same desire sa Panginoon, the same spirit. The same spirit. Kasi isa lang po ang banal na espiritu. Hindi marami ang banal na espiritu. Isa lang po. Kaya nga, yung fruit of the Spirit, alam niyo, hindi ba mayroong 9 gifts of the Spirit? Mayroon ding 9 fruits of the Spirit. Kasi yung fruit of the Spirit yun po ay tumutukoy sa karakter ng ating Panginoon. Sa karakter ng ating Panginoon.
Kung sabihin natin yung fruit of the Spirit, it refers to the character of our Lord Jesus Christ na nandun sa atin. Yung bunga ng Espiritu. At yung gift of the Spirit, yun po ay tumutukoy sa kapangyarihan ng ating Panginoon, Christ in His character. It refers to Christ in His character, while the fruit of the Spirit, it refers to Christ in His character, yung fruit of the Spirit. But the fruit of the 9 gifts of the Spirit, it refers to Christ in His power. Amen. Ating lilinawin natin. Christ in His power, yung gift of the Spirit, it refers to Christ in His power, while the fruit of the Spirit, it refers to Christ in His character. Christ in His character, yung fruit of the Spirit, it refers to Christ in His character. So, yung fruit of the Spirit, sabi pa ni Jesus Christ, you can identify the tree by its fruit. The tree will be known by its fruit. Makilala mo ang kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga. Ma-identify mo kung anong klaseng kahoy ba ito. Dahil mayroong nakita na bunga na yon ang prueba na ang kahoy na yon ay ganon pala isang santol, hindi mangga. Dahil that tree, you can know that tree by its fruit, sabi pa mga kapatid. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Praise the Lord. Sabi pa, God loves a cheerful giver. Sa 2 Corinthians 9 verse 7. Alam niyo ang ating, kasi ang karamihan, kalabanan abi, when it comes to giving, ang ila pag-intindi, ang paghatag lang sang offering, ikanapulo. Klarohon tanibla. Sabi nyo, amula na, mga kauturan, ang number 1 gidya, aton time sa Diyos. Ang aton time sa Diyos. Sabi nyo, ang number 1 nga mahatag nato si Ginoo, time. Kalabanan, karamihan, kung nasa gawain sa kanyang business, busy siya. I-invite mo na dumalo sa prayer meeting or sa revival service. Hindi. Wala akong time. Di ko pwede. Alang-alang kid. Abi ninyo mga kauturan, no? Ang tao hindi lang dalok sa material, kundi dalok sa time. Am I right? Comment lang mo di kung hindi ka mo konformya. Ang tao hindi lang dalok sa material, kundi dalok sa time. Kung isipon naton, no, kung ating titingnan mga kapatid, ang ating time sa Panginoon hindi araw-araw. Kung sa church, iba rin sa ating personal time sa Panginoon. Alam nyo, dapat mayroon tayong prayer time. Una, prayer time sa personal mo naman. Prayer time and study time sa kanyang salita. Ako ay naniniwala, kung wala kang time sa church, imposible na may time ka na palagi mong
inuuna ang Panginoon before you go to your business, before you go to your daily routine sa iyong gawain sa iyong business. Imposible. Wala ka na nga ng time sa church. Ngayon, ipagyabang mo pa na may time ka palagi sa Panginoon, nagdadasal ka palagi. Imposible, mga kapatid. Kaya nga ang tao ay hindi lang magnanakaw sa material, magnanakaw sa spiritual, magnanakaw ang tao sa time. Ang sa Panginoon, sa Old Testament, ika-7th day of the week ay yun ang sa Panginoon, Sabbath day. 6 na araw para sa tao. No? 6 na araw para sa tao. Bahala ka kung hindi ka pumahinga, bahala ka, hindi ka na matutulog. Palagi ka na lang nagtatrabaho, bahala ka, wala ka pulupaway. Araw-gabi, gagawin mo ang iyong gustong gawin. Pero ang ika-7 na araw ay para sa Panginoon. Kaya nga, sa Old Testament, sa Book of Numbers, mayroon silang nadakip na hindi sumusunod sa kautusan sa araw ng kapahingahan or sa rest day, Sabbath day. Dahil po sa under the dispensation of law, ay hatulan siya ng kamatayan. Through stoning, pinatay nila. Dahil hindi siya nag-rest sa araw na ika-7, na yung araw na yon ay para sa Panginoon. Ngayon, sa New Testament, sabi pa, not forsaking the assembling of ourselves together, but exhorting one another. Yun ang sabi. Dahil po, mga kapatid, mayroong regular service ang church, and being part of the body of Christ, we have our role, we have our responsibility. So, nanakawin mo pa sa Panginoon, no? Parang sobra na yata, no? So, sa time, makapagdakaw tayo sa time. So, hindi naman napipilitan ka na parang hindi ka na masaya dahil napipilitan ka. Hindi naman. God loveth a cheerful giver. If you give your time unto the Lord, sabi mo ito ay para sa Panginoon. So, dapat masiyahan ka. Mga kapatid, si Ron Kinoli, yung well-known na singing evangelist at isang praise and worship leader, mga kapatid. Maraming humahanga sa kanya. Mayroon pa lang siyang church sa California. At love siya ng kanyang mga followers, although they are not really they were not they were not adapted to the teaching of the apostles. But when it comes to worship, mga kapatid, makikita na they are really eager to worship the Lord. And their lifestyle of worship. So sa worship walang division, sa worship walang boundary when it comes sa worship, mga kapatid. So hindi natin ma-question. As long na ang ating pinupuri ay ang banal na pangalan ng ating Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat.
But, our time na para sa Panginoon, huwag nating nakawin, mga kapatid. God wants you and me to enjoy the service we give Him. Gusto ng Diyos na tayo ay masiyahan sa ating paglilingkod sa Kanya at sa ating panahon na ibinigay natin sa Panginoon. With all our heart, with all our might, mga kapatid. Hindi pwedeng parang visitor lang tayo sa church. Maraming mga parang BB Christian, mga ilang taon na naglilingkod, BB Christian. Madaling matisod yung mga BB Christian. At parang palagi nating iniingatan yung mga BB Christian, baka matisod. Pero mga kapatid, kung ganun na lang palagi, nag-iingat na lang tayo, baka matisod, mga kapatid, parang hindi na tayo makabigay ng mga aral na upang lumago ang lahat ng mga mananampalataya. Hindi pwedeng pipiliin lang natin ang ating dapat i-share, mga kapatid. Alam nyo, lahat ng mga salita ng Panginoon ay kinakailangang ating intindihin at ating ma-absorb, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Apostle James, be ye doers of the word. Be ye doers of the words and not hearers only. Praise the Lord. Okay, God wants you and me to enjoy the service we give Him. Whatever it may be, discuss each detail with Him as you do the work, as you do His work. Sa ating prayer time sa Panginoon, dalhin natin sa Kanya. Lahat nating mga nasa isip natin, i-consult natin sa Panginoon. Praise the Lord. At sabi pa, one of life's greatest pleasure is the joy of working together with God as you complete your work. Kasama natin ng Panginoon sa ating mga ginagawa, sa ating mga tungkulin sa Kanya. Kahit sa ating mga ginagawa sa ating personal na buhay, sa ating pamamahay, mga kapatid. Sabi pa sa awitin, every day with Jesus is sweeter than the day before. Praise the Lord. At sabi pa, mga kapatid, praise the Lord, often the more difficult the task, the greater the joy because it enables us to see the power of God. He enables us to experience what He can do in and through us, that which we could never do on our own. Without God, sabi ni Jesus Christ, without Him, we can do nothing. At sabi pa, mga kapatid, stop procrastinating and start obeying cheerfully. Ano ang pusing ko sini? Stop procrastinating and start obeying. Untati ang imo nga pagpabuyan-buyan. Yung mga parang ayaw mo pagawin, o stop procrastinating. Hindi na pwedeng i-use natin yung procrastination. Stop procrastinating and start obeying the words of the Lord. Start obeying cheerfully. Stop procrastinating. Ihinto na yung mga procrastination. Mga kapatid, ito po ay kailangan, mga kapatid,
gawin natin na mayroon tayong joyful heart, mga kapatid. Alam nyo, atong sa vineyard, before tayo mag-end, kung inyong naalala yung tungkol sa mga manggagawa sa vineyard, mayroong on time sa kanyang pag-start sa kanyang trabaho. Seryoso talaga. Seryoso talaga sa kanyang ginawang pagtatrabaho sa ubasan, sa vineyard. Ang iba ay dumating late na, mga kapatid, mayroong tanghali na, at mayroong dumating sa yung 1 hour na lang at end na ang yung trabaho. 1 hour na lang before end ang work. Sabihin na lang natin ang normal na working hours sa isang araw ay 8 hours, mga kapatid, di ba? 8 hours. 4 hours sa umaga, 4 hours sa hapon. Ngayon, parang 1 hour na lang before sila mag-out sa kanilang trabaho. 1 hour na lang may dumating na pinakalit yung dumating. 1 hour before magtapos sa kanilang pagtrabaho. Ngayon, pagdating sa ika 8 hour, from the starting hour sa trabaho, pag dating ng ika 8 hour, so stop na ang trabaho. Ngayon, pag stop sa kanilang trabaho, kasi ma-out na sila, tapos na ang trabaho sa isang araw, nag-end na. At mayroong ibinigay na mayroong agad na ibinigay na salary, sweldo, galing sa may-ari ng vineyard. Yung dumating na pinaka-early, iniisip niya ang kanyang matanggap na sweldo ay yun ang pinaka-malaking sweldo na kanyang matanggap dahil siya ang pinakauna. Ang iba, karamihan ay late. Lalo na ang pinakahuli dahil 1 hour na lang at matapos na ang working hour. Nagulat siya, mga kapatid, dahil nakita niya na pareho-pareho lang po ang kanilang natanggap na mga sweldo. So, nag-complain siya sa kanilang boss. Sabi niya, bakit ganon? Ako ang pinakauna dito. Bakit ito lang ang aking natanggap na sweldo? Ang pinakahuli, ganon ang kanyang natanggap, pareho sa sweldo na natanggap ko. Na 1 oras lang ang kanyang pagtrabaho. At nag-end na yun ang atong pagtrabaho. Mislin mo nga daw, sinin mo daw jackpot din ang nauli kay 1 hour lang naka-sweldo man, parehas man sa regular nga rate sa isang adlaw. So nag-complain siya. Sana ang akin ay malaki dahil ako ang pinakauna dito na dumating. Ngayon, bakit pareho lang ang aming natanggap na sweldo? Ano sabi ni Jesus Christ, mga kapatid, sa kanyang ginawang talinhaga or parable? Sabi niya, mga kapatid, mayroong nauna na maging huli. Sabi niya,
the first will be last. And the last will be first. Sabi niya, dahil po, when it comes sa reward na ibigay ng Diyos sa atin, mga kapatid, ito po ay para sa mga totoong naglilingkod sa Kanya, totoong nagsisisi, totoong may mga malaking desire sa Panginoon, mga kapatid, hindi na base sa number of days or number of years, hindi na base sa number of time. Mga kapatid, it's good na tayo ay from the start up to now, we are still holding the truth. Unlike mayroong iba sa isang taon, almost 5 times sila na nag-backslide. Sabi nyo, mga kauturan, sabi nyo, hindi naman na normal sa akon gani. Hindi na normal. Ang prodigal son, kaisa mo lang ito nag-backslide. May ara ko na dumdumas niya. Mungkin na kay tao lang ta, backslide ta, pero balik naman ta. Pero, sabi nyo, hungod na gidya. Nibla, willful sinning na ya. Bala mo naging nga kangilaran sa Ginoo, himuon mo pa dahil musling ka, mo gina kay tao ta backslide pero sa prodigal son. Ang prodigal son kapila mag-backslide daw. Be, nibla kaisa lang. Karon, hindi naton ma-judge ang inang nag-backslide sa subong. Pero inang kapila na magbalik-balik, munang buto-buto, pero hindi mo ginama, hindi lang ta mag-conclude gino, pero matuod, no? Hindi na normal, eh. Kituod sa Bible, may nag-backslide, nagbalik, kaisa lang yung backslide. Pakahuyan mo ang Ginoo, sige kayo mo ya patuyang sa kalibutan, pareho lang ginpalansang maliwat ang aton Ginoo sa ibabaw sa krus, kagin pakahuyan ng Dios, kunhong doon mo ang hungod kapag pakasala. Karon, seryoso gid man to siya ang kwan, unang nga nagtrabaho. Seryoso siya. Pero hindi niya naisip na yung reward galing sa husbandman, hindi na base sa time. Hindi na sukat kung ano kakatagal. Kundi ito po ay masasabi natin sa araw ng rapture. Ito ang pinaka dapat natin kung mayroon tayong paghahandaan ang pagdating ng ating Panginoon. At kung mayroon tayong binabantayan ang ating sarili, baka matisod tayo. Ito, mga kapatid, alam nyo, ilang beses ko nasabi, kahit 1 hour na lang ang Diyos gali nagpahayag after 1 hour. Bisa sa sina na lang, no? 1 hour before ang Ginoo nagpahayag, kung ang isa ka backslider naghinulsol, or isa ka unbeliever nag-surrender sa Diyos, bisan 1 hour na lang, 1 hour na lang gid, kag-rapture na gali. Silingon mo bala nga, hindi na siya madala kay bago lang? Hindi eh. Kung ang tao sincero, ang naka-change sa heart naton ang Diyos mo. Siya lang ang maka-change. Kag siya mala nakakita gid kung ano ka sincero. Hindi ka pwede mag-declare siya mo gulingon. Huwag mong ideklara yung sarili na sabihin mo, ako po ay totoo po akong naglilingkod sa Panginoon. No one can justify himself, mga kapatid. Huwag natin gawin na parang parsiyo tayo, na tayo nagdideklara sa ating kaligtasan. No!
Allow the word of the Lord. Allow the Lord to declare your spiritual status, to justify your life. Allow the Lord and His words. So, ito mga kapatid, masasabi natin atong nag-complain, yung nag-complain, masasabi natin na parang ang kanyang nasa isip niya sa kanyang mga ginagawa ay hindi dahil love niya ang Panginoon, kundi dahil love niya ang yung salary. Love niya yung material na bagay. Masasabi natin. Amo niyo, hindi na ito pag-isipon. Dumduman ko sa una. Liba, may ara ka nga ihatag sa Ginoo nga i-donate mo para sa church. May ara, sorry ha, pero may ara lang ko nga madumduman. Sili niya sa uli. Do ako malang pirmi nag-donate, kamo naman blah. Daw mo nang kalimbawa, ato lang una nga nagtrabaho, yung una na nagtrabaho sa vineyard, parang ganon. Parang ako lang may maraming nagawa dito, kayo wala. Sana ang aking salary, ang aking sweldo ay malaki. Hindi pwedeng aking sweldo level sa inyong tatanggapin na sweldo dahil ako ang pinakauna ditong nag-effort, nagtatrabaho. Ito mga kapatid, hindi pwedeng bilangin natin ang ating mga ginagawa. Ginagawa natin for the glory of the Lord, not for the glory of men. Mga kapatid, this is for the glory of God, not for the glory of any person or any leader of the religious organization, mga kapatid, or church, mga kapatid. So, kung mayroon kang ibigay mo sa Panginoon because you love the Lord, but don't complain sa mga kasama mo na sabi mo, ay, kayo, hindi naman kayo ang ginagawa ko, dapat gawin nyo din. Kung anong nabigay ko, dapat meron din kayo na ganun. Kung meron akong nabigay, meron din kayong ibigay. Oh. Dapat pantay-pantay tayo, parang ganun. Mayroong isip na ganun. Dapat pantay-pantay tayo. Mga kapatid, hindi po. Kung love mo, kung totoong love mo, huwag mo na lang bilangin dahil that is for the glory of the Lord. You cannot demand sa iyong kapwa mananampalataya. You know, from the start, no? Sasabihin ko na lang dito. Ilang beses tayo naggagawa ng mga pledges, hindi ko ginawang kuta. O kayo, kailangan magbigay ka ng 10,000. Kayo, ganon, no? Mga kapatid, feel free to comment, feel free to ask me kung ginawa ko yon. Hindi ko ginawa, mga kapatid. Dahil po, iba't iba ang level ng ating makakaya. Iba't iba. So, ganito, huwag mong isipin na gawin mo yung bagay na yon. Huwag mong isipin na gawin mo ang bagay na yon upang gagawin din ng mga kasama mo. Baka hindi na po yon galing sa ating puso. No? Gawin natin out of love. Out of love. Bahala na sila kung hindi sila. Basta, for me, I do this
I do this because I love the Lord. Ganun lang. Bahala sila kung hindi. Basta I do this because I love the Lord. Because I love the work of the Lord. If you love the Lord, you love His church, you love His work. Because all these things, mga kapatid, ito po ay sa kaluwalhatian ng Panginoon. Hindi sa kaluwalhatian ng tao, mga kapatid. Purihin ang banal na pangalan ng ating Panginoon. Praise the Lord. So, gawin natin with joyfulness, sabi pa mga kapatid, ang ating paglilingkod sa Panginoon. Praise the Lord. We don't need man's appreciation. We don't after sa mga appreciation ng tao, no. Because this is for the glory of the Lord. We do this because I love the Lord. We love the Lord. So, ganun lang mga kapatid, no? Amula na siya. Nga sa diin, magro kita sa pagpangalagad. Daliaw ng Diyos, ning gabi makauturan, no? Abi ninyo makauturan, ang mga tao, nga wala commitment, daw hindi naman tuod-tuod nga nangalagad sa tuod-tuod lang. So, dapat may commitment. No? May commitment. Butsilingon, inang, kanibla? Nagtugyan gisa sa Ginoo. Bisan paano? Himuon niya ang iyang commitment sa aton Ginoo. Dalayaw na Diyos ni gabi makautrano ka daw overtime ta, sorry gi kayo, no, daw nag overtime ta. Dalayaw na Ginoo ni gabi, salamat gi kay Badadol po. God bless him of there. Thank you for joining. God bless gid sa imo bugos nga panimalay. Mag-pray kita na makauturan Ginoo. Salamat Lord sa imong mga pulong. Thank you Lord God for your reminders. Thank you Lord God for giving us more understanding about your words, Lord. Salamat Ginoo. Ikaw o Diyos magaduaos tanang makauturan, Lord. Nga ada di Ginoo halin sa San Dionisio sa Sara kag diri sa Ahoy, Lord. Kag sa tanan, Lord, nga mga kauturan sa bilog nga Visayas, nabutan Lord tanan mga kauturan, mga pastors sa Mindanao kag sa Luzon. And we pray to Lord God also for Brother Kinkin, Brother Kinji, RCD. Reach out your hand to him, Lord. Mayara sa Ginoo nga pneumonia, and we believe, O Lord, you are the author of healing, O Lord. Whatever medicine nga ginatake niya, O God, I pray to Lord that you are going to make that medicine, O Lord, nga ginatake ni Brother Kinkin as your instrument, O Lord God, to heal his body, to restore his normal condition. Lord, thank you God for visiting Brother Kinkin this evening. Thank you Lord God for touching his body, O Lord God. Thank you Lord for the healing. I claim it, O God, for Brother Kinkin this evening. And Lord, bisan pa sa makauturan sa abroad, ka Lord magaupod sila pirmi Ginoo. Brother Jasser, guide him always, Lord. Strengthen him, Lord. Comfort him, and even Brother Japet, Lord, visit him also this evening. With your guidance, protection, comfort shall be upon him, Lord. Thank you for keeping him safe kay Brother Japet, Lord. Thank you for taking care of him always. And Brother Jasser, and also Sister Charmy, guide her always, Lord, sa trabaho sa Saudi Arabia. Thank you for comforting her. Thank you for giving her good health and protection. Sister Lisa in Hong Kong, thank you Lord for giving her good health and protection, Lord. Guidance, and even Sister Moni visitor also this evening, Lord, in Hong Kong. And Sister Pakistan Jinli, O Lord, dito Ginoo sa
duha ka ka visit her also this evening. Salamat Lord. Doon mo Lord atong apol sa masbati Ginoo tagay sa mga lawas Lord. Knowledge and wisdom asiguro Lord ihatag mo Ginoo sa aton apong nga sister. And thank you Lord for giving us protection samtang kami magapangatulog Lord sa gabi. I claim your protection Lord. Sa Panginoon sa mayang people, Brother Melfred Wawa Lord, sa boarding house, Brother Zendrick, Sister Yamyam, Brother Kaimo, remember him this evening Lord, Sister Tanjin, and yung people Lord, na may katungdanan sa music ministry, strengthen them Lord. Salamat Ginoo. I claim your guidance amon Lord. Provision. Magabugtaw kami sa boss nga Lord nga may panibag-o nga kusog. Kag handom sa imo Lord nga mangibabaw Lord. Nga sa diin Ginoo ma-reach namon ang amon nga mga goal Lord sa amon handom sa imong bulaton Lord. Salamat Ginoo. Thank you for using us for your purpose and for your glory. Likaw mo kami sa mga kalamidad Lord. Kabay pa Lord nga wala sang mga nahalitan sa sininga bagyo Lord nga nag-agi diri sa Visayas Lord. Duawa Lord tanan nga mga kauturan nga ara Ginoo sa mga kabudlayan Lord strengthen lagi Lord even our brethren in the Fabrica Church. Thank you Lord for visiting them this evening. Thank you Lord God for being with us always Lord. In Jesus name, salamat Lord sa kain mo Ginoo. In Jesus name, amen and amen. Praise the Lord. Salamat gid mga kauturan sa inyo nga pag-join. Sister Emily, Brother Alfred, Sister Charmy, Brother Adolfo, Brother Jameson, Sister Georgie and Brother Junil sa Barasan Pututan. God bless you sa inyo, Brother Daniel, Brother Melfred, no, ari diri tanan ni mga kauturan nga ari diri, Brother Jameson. Salamat gid mga kauturan. Kag kita sa Domingo sa mga kauturan rin sa Ahoy, Sara kag San Dionisio. Kita sa Domingo sa aton panibawon kag sa Domingos gabi with Brother Alfred sa aton nga devotion kag sa buwas ti daway man ni way naman ni guro bagyo gid kay way naman di ulan pero kung ano man Sister Georgie kung na-announce mo na nga wala kita sang service buwas sa Barasan. So, itingob na lang naton sa next Saturday. Kay budlay kon mag-ulan gid man nga mag-travel kami pagkatudra. Pero kung ano gid man, i-message lang ko. Salamat gid mga kauturan. Salamat gid sa inyo nga pag-join. See you on Sunday mga kauturan sa gabi with Brother Alfred. God bless us all.